Ingon og praise the Lord. His life for mine. Ang iyang kinabuhi para kanako. Og kung ikaw ang mosulti, miingon pug ka, ang iyang kinabuhi alang kanako. Wala mo anhi ang atong Ginoong Hesukristo alang sa iyang kaugalingon. Nianhi ang atong Ginoong Hesukristo alang sa tagsa kanato. Kay dili na gikinahanglan ang atong Ginoong Hesukristo og honor gikan nato. Purpose sa atong Ginoong Hesukristo para buhaton ang gipahimo kaniya sa nagsugo kaniya nga luwason ta. So, gikan sa Dios, ipadala niya ang iyang nag-inusarang anak, ang atong Ginoong Hesukristo, ang tuyo, ikaw, luwason ka sa unahan sa imong kaugmaon, sa imong kinabuhi, mahuman ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Mahuman ramang gyud ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Wa namang gyud maghuna-huna nga moabot pata og 500 years, 900 years dinhi sa kalibutan sama sa nahitabo sa unang mga tao. Gani after sa flood, 120 ang gilimit sa Dios nga kinabuhi, lifespan. Karon pila na lang 70, 80. Kung naa may mulampas sa 80, panagsa na lang kaayo. Ang ginalantaw sa atong buhing Dios katong kalayo nga nagadilaab nga mo silot sa atong kalag uban ni Satanas. Ngano man ang Diyos ba naghimo og devil? Wala siya naghimo og devil. Ang gihimo sa Diyos, archangel to serve Him. Nahimo lang devil si Lucifer, si Satan, tungod kay nahimo siyang tinunglo sa Diyos. Nawala na ang kaanyag nga gibuhat sa Diyos kaniya. Mao po na kita, gihimo ta sa Diyos sa iyang panagway para mahuman man ang atong term, kinabuhi sa kalibutan, dapat digtog yun ta sa iyang giandam kanato nga kinabuhing dayon. Kondisyon, ay kondisyon. Kung motuo ta o motuman kaniya. Ang problema lang kay Lucifer, nituo siya sa Diyos, pero wala siya motuman. Muna'y atong bantayan sa atong kinabuhi, nga di ta magkamali din ha. Basig masama ta kay Satanas. Gani, di malikayan ng Facebook, di mangyud tanan nga nagapagawas din ha o mga content, dautan, na mampoy biblikal. Sahay ginapakita din ha sa caricature sa Facebook, duha ka dalan. Diri sa wala, I believe God. Perting daghana. Mauna, kung mangutana ka sa mga tao karon sa kalibutan, kuhaan nimo og statistic. Imingon ka, kinsa dinhi nga ang iyahang opinion, I believe God. Daghan kayo. Perting daghana. Kung unsa kadaghan ang population sa Christian, basi apil pa din ha ang non-Christian, basta God ang pinag-usapan, perting daghana. Pero diri na gani sa too, I obey God. Perting gamaya lang ang makitaan sa Diyos nga nag-obey kaniya. Ug ang Diyos lang ang makabalo kinsa sila, pila sila kabuok. Gani ang Israelites, wa gani magdahom, nga dili makasulod tong approximately 2 million. Nya duha lang gikan digto, mao ra gipasulod niya. Uban tong mga gipangtamay sa mga katiguangan nga mahimo daw tulok bunon katong 20 below.
So busa sa atong kinabuhi, ang purpose sa atong Ginoong Kristo ngano ni anhi siya sa kalibutan para nato. Unsay purpose niya nato? Para luwason ta sa nagdilaab nga kalayo sa atong kalag nga nakita niya tungod sa sala. Tungod sa sala, nahamulag ta sa Dios. Kay nahamulag ta sa Dios, digto kita paingon tanan sa linaw sa kalayo. Girescue ta sa atong Ginoong Hesukristo. Kanus aba ma-apply ang rescue? Kanang nay maaksidente, magkatag ang utok. Pagtanaw sa mga tao, nagkatag ang utok. Wala na, nang luspad ng lawas, wala na'y dugo, kay nahurot nag-agas. Labi ng utok, labi ng ulo. Naagyo diha ang di ginapugngan. Paggawa sa dugo, anak, hurot im dugo, undang imong kasing-kasing, instantly, patay ka. Useless na mo tawag kag 911 to rescue. Iyan na ma-rescue. Patay na eh. Ang tawag na suko. Mao na lang mo retrieve sa lawas. Dili na rescue operation, retrieval operation. Mo na bulahan ta kay buhi pa ta. Girescue ta sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pangutana, kay buhi pamandi ay ta, tungod sa sala, paingon matatanan dito sa linaw sa kalayo, tungod sa sala, ang pangutana sa pag-rescue ni Kristo dinha sa imong kinabuhi. Ikaw ba? Niundang na sa hinungdan nga maimpirno ka. Kay gina-rescue ka ni Kristo, ginatagaan kag isaktong pulong nga kini sala, kana sala, kana dili pagkamatarong, kana dili pagkabalaan, kana dili akoa, kana iya sa kalibutan, kana kalibutanon, kana yutanon, yawanon, kana gitudlo na sa Dios. Ang pangutana kay buot man dayta i-rescue sa Dios. Ang pangutana, willing ka ba nga magpa-rescue, nga magpakuha ka sa gitawag nga digto sa site mismo asa ka na aksidente para dalhon ka sa tambalan, hospital, para i-rescue ka. Ang tambalanan sa atong kalag ang simbahan. Praise the Lord. Mao na man ang doktor nga member of the family of this patient, iampo na lang nato nga ang tambal nga dapat ni ining pasyentiha mo kooperar ang iyang lawas. Na may nag-eskwela dari nursing. Ano man ang doktor? Iampo nato sa Ginoo nga ang tambal nga among as far as our best knowledge nga among nakatunan as a doctor, as a physician, nga tanang tambal nga dapat nga angayan niya atong iampo nga ang lawas ni ining pasyente mo cooperate. Pakitaan man as doktor, pag-check up karon sa blood laboratory, pag-check up sa ihi, pag-check up sa vital signs. Ano man ang vital signs? Butangan ka gadget, basahon ang i-reading ang imong heartbeat, i-reading ang imong blood pressure, kuang kag dugo, i-reading i-laboratory unsay kahimtang sa imong blood chemical kung unsay kulang. Pag human gid dapat na ang tanan tambal, wala mo kooperar ang imong lawas. Nagpasabot wala cooperate imong lawas, nagpasabot ni refuse nga mo coordinate sa tambal. So pag recheck karon, wa nagbag-o ang iyang sakit. Kulang lang gihapon ni samot ang infection, ni samot ang swelling, paghubag kung naihubag, ni samot ang bukol, ni dako, walay cooperation. Mao po na kita. Girescue ta sa Dios sa atong espirituhanon nga lawas
nga padulong unta digto sa linaw sa kalayo tungod sa sala, gikuha ta sa Dios sa venue, sa site nga digto ta nalukapa. Naghingalo na, gamay na lang kulang para mga matay ta nya, mamatay ta dinha sa sala, impierno atong kalag. Kuwaon ta sa Dios dinha. Kuwaon ta sa paghubog-hubog, kuwaon ta dinha sa mga kailibgon sa unod, garbo sa kinabuhi, mga immoralidad, kalibutanon, tanang ungodliness, tanang klasing kinaiya sa bunga sa unod, kuwaon ka dinha. Ibutang ka sa tambalanan. Ang tambalanan mo naning simbahan. Ang pangutana, ni kooparar ba ang imong lawas? Bag-ingon nga ni kooparar, unsay tambal nga pulong sa Dios nga muayo kanimo, ang imo bang lawas ni cooperate? Pag sinabing, pag-ingon nga ni cooperate, nagpasabot ni ana, nagpasubmit ka, nagpa-correct ka. Unsa man ang tambal, i-correct ang imong BP, i-correct ang imong high blood pressure, i-correct ang imong high sugar count, daghang i-correct. Mao po na ang pulong sa Dios, ang pangutana. Naabay kabaguhan sa imong kinabuhi. Nagpa-correct ba ka? Ni cooperate ba imong lawas? Kay kung mo cooperate ang imong lawas, minyo man ang doktor. Nurse, kumusta yung pasyente natin? Akin na yung record. Mga nurses, manay say, kuan sa doktor, assistant man na, sila man na ang tig-inject, tig-painom, tig-pa-check up, tig-record, tanan. Akin na yung record sa nurse station, sa itong number ng bed na ito na pasyente. Pasahom na sa doktor. Previous, saan dito? Right side. Current, left side. Result sa laboratory, tanan, exam. Uy, nag-improve. Na lesson, na normal na yung BP, na normal na yung sugar count, nag-normal na ang hemoglobin. Unsa may masulti sa doktor? Ay, salamat sa Diyos, nag-cooperate ang katawan ng pasyente, nag-response positively. Mabubuhay ito kasi tuloy-tuloy na ito. O po na ipangutana sa atong kinabuhi. Sa daghang pulong sa Diyos nga atong nadawat, ang pangutana, nagkooparar ka ba? Nagkooperate ka ba? Dili sa pastor, dili kay lola, dili kay lolo, dili kay papa, dili kay mama, dili tungod sa anak, dili tungod sa igagaw, dili. Nagkooparar ka ba? Tungod kay nasabtan nimo ang pahinungod sa Dios nga gusto kang i-rescue, nagkooperate ka ba sa iyahang tambal nga maong pulong sa Dios? Muna, miingon na lang ang doktor, wa tayo mahimo. Kay wa mo koopararay ang lawas. Wa na tayo mahimo. Tanan gihimo na nato at our best. Patay. Mao po na ingnon sa Dios. Wa pug ko'y mahimo. Kay gihimo na nako ang tanan to rescue you. Apan wala ka mo nagkooparar. Kana bayang nahitabo sa langit, di jud ko mutuo nga wala mag-warning ang Dios kanilang tanan. Ngano man? Anong na may nabilin nga nagtuman? Kay nituo sila sa warning. Si Adam ug si Eva wa pa na makasala, naghatag ang Dios og warning, naghatag og warning. Sawa pa gibaha ang tibuok kalibutan, naghatag ang Dios og warning, naghatag ang Dios og warning. Sawa pa niya sunuga ang Sodom and Gomorrah, naghatag siya warning. Sa wala pa makasala si King Solomon, naghatag siya warning. Tanan, gitagaan niya warning. Kay nahigugma siya nato, ang pangutana ni kooparar ka ba? Maunay dakong pangutana nga, ikaw lay makatubag ni ana. See to it, mahimo kang honest sa imong self, ngadto sa Dios.
Honest ka ngadto sa Dios. Mo na pinaka-importante. Nga ang imong honesty, imong ipahinungod sa mambubuhat nimo. Sa ado pa ni kooperar ka sa pag-rescue dinha kanimo. Mauna ang gugma sa Dios. Basahon nato. John 3:16. Praise the Lord. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Yes. Gigugma sa Diyos ang kalibutan. Not the physical world, but the people that are in the world. Kita na. Ngayang gihatag ang nag-inusaran niyang anak. Lain ang atong Ginoong Hesukristo. Wala na'y lain pa nga hisgot dinhi nga iyang anak nga only son. Naghimo gid siya og statement only. Kay daan ang nag-ingon ang atong Ginoong Hesukristo, daghan magpakaron ingnon nga ako si Kristo, ako ang anak sa Dios. Muna, matagpulong ni Lord Jesus Christ nga iyang ginabuhian, ato ginang sabton pag-ayo, para dili ta malimbungan. Amen? Praise the Lord! Para dili ta malimbungan. Tanawa si Brad Bernard, hapit na gyud. Hapit na gyud. Mo deposit na gyud siya kwarta sa bangko. Kay sa tanto niyang, pa man siya trabaho ato, man may ang kontrata. Sa tanto niyang apply, na inidawat niya. Pagtanaw niya sa company name, by glance lang ba, pag-ana, uy, tanaw na ako ni sa website kung kini nga company name, ga-exist ba ni? Uy, legit. Idawat siya. Gining siya sa company nga, we will be sending your air ticket to report to our main office somewhere in maybe Toronto or Vancouver. This is your salary. But you have to deposit this amount of money. Pagtanaw niya sa air ticket, dako kay yung halaga niya. Ang gipangayo, lesser sa amount nga iyang gamiton nga air ticket. Actually, siyang bangko. Dala na siyang kwarta. Mag-deposit na siya. Kipangutan naman siya sa cashier. Do you know this man? The holder of this bank account, a person, do you know him? Do you have personal knowledge about him? Tubag din sa Brad Bernard. I don't have any personal encounter or meeting with this person. I just met this in online. Pag-ana dahil sa bangko, give me the email ad. Pagtanaw. Gamay lang kayong diferensya. Butang nato ang company, Holy Place International Ministry.com PH. Ang kato, Holy Place International Ministry.com CA. Kato lang ang tumoy nga gamay kayong litra ang difference. Kuanda ito counterfeit. May nalang kayo mahulog ang kwarta. Muna every word ni Jesus Christ dinhi. Ato yun ang bantayan. Amen? Pag ingon niya only son, katong gikan sa langit, nga gianak og virgin through the Holy Ghost, wanay lain siya lang na. Si Jesucristo. Tigto tatanan. Siyang legit. Pag-ani ka sa simbahan, dili tungod nako. Dili tungod sa imong lula, imong lulo, dili tungod sa imuhang bana, sa imong asawa, dili, kitang tanan. Tigto ta, atong ipahinungod ngadto sa Dios. Para kung sa isulti sa pulong sa Dios, direct na ihatag sa ato, direct na ato ng buhaton niya. Kay paghukom, direct biyata mo balik niya. Manigurado ta ba? Praise the Lord. So, kinsay maluwas? Katong nitoo niya. Unsay legit nga nitoo ang Bible nag-ingon.
ang pagtuo nga way buhat, useless or patay. Sama sa lawas nga way espiritu, patay. Perting klaruha sa explanation. So kung ang pagtuo nato kay Kristo, niya gusto niya ta i-rescue, naghatag siyang tambal nato pulong sa Dios. Dapat naay buhat, unsa man ang buhat, naay kooperasyon, naay collaboration. And that is the obedience. Mao na ang gibugna ni Kristo nga mapasaylo atong mga sala by His redemption o gitudloan niya ta og obedience para di na ta mabulag sa Dios. Cooperate ta. Cooperate yun ta. Basta mingon gani ko cooperate ta, ay mo pag-ingon sa ako, si pastor ang benefit niya na maging mga hugaw kayong nahuna gani. Di na lang hinung ka makadirect sa Diyos ba? Or kang imuha ganing panguna-una, mabitaw giingon din, ayaw ninyo dawata ang pulong, sama lang sa pulong sa tao. Ikaw mo binipit niya na. Amen? Praise the Lord. Dili ako. Ug ako nangalagad kay Jesus, tungod lang alang ninyo. Pakyas na. Kung kamo pod, mga lagad alang lang pod nako, pakyas pod na. So, kitang tanan, mga lagad ta, tungod sa Diyos. Tungod sa pulong niya nga mo, cooperate yun ta niya. Igamit lang among mababa sa pagsulti sa iyang pulong. Don't let Satan block it for your own good and for your own benefit. I-clear na to. Ang ato, ang hunahunag atong kasing-kasing, diha sa pulong sa Diyos. Whosoever believeth in Him should not perish. Kining word nga perish, mao na ning sitwasyon sa impyerno. Wa nay nabilin nga mercy, wa nay nabilin nga chance, wa nay nabilin nga love, wa nay nabilin nga wala na. Absolutely perish. Pag word gani perish, that is eternal. Wala na. Mag-suffer ka dito as what the Bible is describing. The rich man, grabe. Sa Revelation, teeth that gnashing, worm that diet not, fire that can never be quenched, agony, eternal suffering. Mao na gusto ni Satanas, ginagamit ni mga bright people, nga mga impluensyado, o mga religion, nga mga dato, mga banggiitang mga dato, nga mga mahihimo silang influencer sa mga tao. Kay ang tao makita ni mga dato kay lang tawhan na usay isultihan na, bisag supak na sa kamatuoran, mas daghang mo tuo niya na. Kay daghang mga tao ron wa na maglakaw sa pagtuo. They walk by sight. So gamito ni Satanas, katong mga makita nga mga influensyadong mga tao, unsay isulti nila, bisag supak na sa pulong sa Diyos. Hala, sige. Okay, sunod. Muna sa atong kinabuhi, nabita tayo ginaawit, nothing between me and my Savior. Mao gina ato kanunay establish sa atong kinabuhi. So, ang Diyos willing kayo mo rescue sa ato, gihimo gyud na niya. Tanawa lang ng celebration nato sa Christmas. Unsay highlight nga message din nga pag-anhi ni Jesus Christ sa kalibutan when He was born in the flesh. Unsay message sa langit nga ultimate purpose niya nganong nianhi siya. What is to us? Unsay gidala niya kanato sa iyang pag-anhi sa flesh. Basa Luke 2:14. Praise the Lord. Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Yes. Unsa may goodwill? Diri ka nato. Goodwill, ayaw niya nga ma-perish ta. Mga laglag ta. Tungod sa atong sala, disobedience to God, unbelief to God, na separata din ha sa Diyos. Mura tagsa nga nabulag sa punuan, malaya, isugnod.
Mo ginay status mahitabo sa atong kinabuhi. Goodwill, mayong purpose dinhi kanato. Ngayatang luwason, i-rescue niya ta. The question is, will you cooperate? O na ba'y rescuehon nga pagkuha din ha dalon sa balay? Asa may yung balay? Kay kusog na kayong aga sa imong dugo. Dalon sa balay? Dili. Dalong yun na sa ospital. O ni ospital sa atong kalag. Dirita. Tambalan sa Diyos. Pero mag-cooperate dapat ang atong lawas. Amen? Praise the Lord. Goodwill. Maayo kayo ang will sa ang iyang purpose sa pag-anhi. Basa pa sa iyang gugma para kang kinsa. Basa Titus 3:4. Praise the Lord. But after that the kindness and love of God, our Savior toward men, appeared. Yes. Wala ni gitago. Wala gini gitago. Karon ang pangutana ang Christmas karon sa kalibutan, natago ang essence of the birth of Christ nga tabunan na ni Santa Claus. Natabunan na sa mga rebellings, wild parties. Natabunan na sa nagkainlaing mga games sa kalibutan. Nawala na ang essence. Why Christ was born. Why Christ came. Wala na. Nahimo ng rebelry. Kalingawan na ba? So, this truth of God, our Savior, out of His love and kindness, this must appear. This must be declared. This must be proclaimed sa tanang mga tao. So, in reality, kay Holy Communion manta, basahon nato, Romans 5:8. Praise the Lord. But God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Okay. Ang gugma sa Dios iya gid ning tagana kanato. Nga bisan kita naapa sa kasalanan, si Kristo nagpakamatay alang nimo ug alang nako. Now, unsay purpose sa iyahang pagpakamatay? Nainiingon sa ako, Pastor, wag mong sabihin pagpakamatay. Masama yun. Suicide yun. Hindi yan suicide. Ituyo na ni Jesus nga magpakamatay para sa atong redemption. Kabalo na siya eh. He knows. Gisubmit ba niya ang iyang kaugalingon nga malangsang sa cross. Dili na accidental. Dili na unintentional. That has been planned by God. Prophesied in the book of Isaiah, written in the book of the prophets. Praise the Lord. Intentional na. Iyang ihatag ang iyang kaugalingon that He gave His life dito sa cross sa Kalbaryo to redeem us. He is kung sa Old Testament pa, ngano ang mga anak sa Diyos natagaan og kagawasan sa captivity of Egypt, the symbol of captivity of sin, tungod sa Passover. Na-release sila. Ang Passover, nagpatay sila og karnero, ang dugo mo ilang gipahid dito sa lintel beam. Kanang ibabawaan ng portahan, doorpost. Niyon ang Diyos, makita ganin nako ang dugo sa inyong balay, I will pass over you. Mo na gitawag Passover. Ang tanan nga walay dugo, ang tanang firstborn, mga matay gyud. The Egyptian were unaware. Nagpagahi man si Paraon, pila na ka plagues. Giing na nagani nga pagawasan nami. Plague 1, plague 2, plague 3, tanan hantod sa 9, ika-10 mao na tong death of the firstborn. So, to make it short,
Nisugot na ang hari nga sila buhian. On a freedom that they might serve and worship their true God and claim the land of promise. Mao na ilahang direksyon, mao na task nga gihatag sa Dios kay Moses. They were liberated by the Passover. So, sa spiritual karon, para kita mapalaya from the captivity of sin in the hand of Satan, it is only the blood of Jesus can afford, can pay for our ransom. Balo siya ransom. Kidnapon ka, mo diman ang kidnapper. Kay kunyog 5 million, kay kamo, tag-iyan mo sa gaysano, kabalo ko dahang kay imong kwarta. Ihatagan ni ng 5 million, i-release. O po na, kita. Tungod sa sala, sa atong mga ginikanan, Adam and Eve, nagpadayon na sa atong kinabuhi until He rescued us. He ransomed us. So mo na ang iyang kamatayon. Bisan na apata sa kasalanan, naghimo na siya og goodwill kanato. Pero ang question, will you cooperate? Praise the Lord. Kag di gani mo cooperate ang imong lawas sa tambal nga maumpulong sa Dios. Moingon ang doktor nga wa tay mahimo, ni-refuse, ni-neglect ang iyang lawas sa tambal nga dapat mo ayon niya. Mao po na ang Dios. I-neglect gani nato ang kaluwasan, mo na giingon di kita ka-eskapar sa kamatayon sa atong kalag. How can you escape? How can we escape if we neglect to cooperate for our great salvation? Praise the Lord. So ang atong pagsimba din dili lang ni kuan ka ng status symbol nga para kita ka sa Facebook, mag-selfie ka, da ako diri simbahan para makita sa imong classmates o makita sa imong mga acquaintance nga masimbahon day ni. Dili na. Ang atong pagsimba din is to establish the salvation nga gustong iluwas sa Dios kanato. Cooperate with the Word of God. Amen? Praise the Lord. Cooperate yun. Inumdumin ninyo. Unsay ginasulti sa pulong, ang imo nang mambubuhat, ang nagsulti ana, dili ako. Cooperate yun. So, unsay gipangita sa Dios? Basahon nato sa iyang pag-anhi. Basa, Matthew 9:13. Praise the Lord. But go ye and learn what that meaneth. I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. Yes. Ang gipangita sa Dios, dili sakripisyo, kundili worthy ka of His mercy. Di na siya nalag sakripisyo. Di na siya kinahanglan pa mag-offer ka pa og bulawan, mag-offer ka pa og baka, mag-offer ka pa og unsa dinha para maluwas ka. Dili ka na ang gipangita. Kani ang gipangita sa Dios, I am come to call the righteous, but sinners to repentance. Repentance. Ang kunang imong mga lapses, ang kunang imong mga wrongdoings nga ginasulti sa pulong sa Dios, and amend your ways. Repentance without turning away from wrongdoings, that is hypocrisy. But repentance with turning away from your sins which you have repented, that is genuine repentance. Amen? Praise the Lord. Mo ni tinuod nga repentance nga imo nang gitalikdan, if my people which are called by my name shall humble themselves, nagpray, nagrepent, and turn away from their wicked ways. Mo na true repentance. Mo na gipangita sa Dios din karon nga kabalo ka mo paubos, mo admit sa imong wrongdoing, ayaw na pagtiner din ayaw na baruge, ayaw na ipatronage ang mali nimong dalan. Talik din na. Turn about it.
Muniingon ni Paul, forgetting those things which are behind. Atubanga ang gibutang sa Dios na sa imong atubangan mao ang pulong niya. Kakamatuoran, diha ta mag-cooperate. Mao ni tambal sa atong sakit nga ikamatay sa impyerno sa atong kalag. Ma-rescue pa ta. Praise the Lord. Tanawa tong ibaril tong kapitan sa Tris, ito? Oo. 3 de Mayo sa Digos. Pag paka na kay nakita mo to sa live, pak. Nadala pa sa ospital. Pag human, declare na yon ng doktor. Wala ka survive. Patay. Wa man mo-cooperate ang lawas. Si Kirk, maupod, pag baril, pak! Dala sa emergency, wala na, patay. Kita, spiritually, naigo na ta, wounded na ta. Samtang ginhawa pa ta, ma-rescue pa ta. So dako kayo ang tsansa nato nga mabuhi ta sa kondisyon kung mo-cooperate ang atong lawas. Unsaon pag-cooperate sa imong lawas, sa diha ginatambalan ta sa pulong sa Dios. Repent. Lord, naigo ko sa pulong, Jesus, pagbasa nako sa Bible, salamat gibadlong ko nimo. Imposible nga sa imong pagbasa wa kay masabtan, sa imong pagpaminaw sa pulong walay na tandog sa imong kinabuhi nga pag-correct, imposible kayo na. Nagyo na. Pero kung nagtuman ka, appreciation tanan nimong madawat dinhi sa pulong sa Dios. Pulaan ka. Padayon. Amen? Praise the Lord. Pero kung naisami, huwag mong bali-balihon ng pulong sa Dios, nagyo'y sami, repent. Mao nang sacrifice ang ipangita sa Dios. Basahon nato. Psalms 51 verse 17. Praise the Lord. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise. Yes. Unay sacrifice sa Dios nga di gyud niya i-reject. Unsa man na, broken hearted. Dili nang broken hearted kay nagbulag sa relasyon sa pag-ibig ha. Broken hearted kining kasing-kasing nga nagbasol. Broken-hearted and a contrite heart. Contrite, mauna nang nagpaubos, nagsisi. Muna gipangita sa Dios. Repentance. So, giingon din O God, thou wilt not despise. Dili ni mo ni talikdan. Imo gining ma-rescue, imo gining maayo. Isa diri nga nagtestimony ani nga na-rescue sa Dios basa 1 Timothy 1:15 hangtod sa 16. Praise the Lord. This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Howbeit, for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show forth all long-suffering for a pattern to them which should hereafter believe on Him to life everlasting. Yan. Si Pablo, unsay kasaysaya ni Pablo? Iyang gihap ang iyang kaugalingon nga as a chief sinner. Usa sa kadagkoang mga magkasasala nga personalidad na hitabo dinhi sa kalibutan. Si Pablo. Sa diha si Pablo nga iyan ang pagalutuson ang mga disciples of our Lord Jesus Christ while he was in the way to Damascus. When he was in the way which called Beautiful. Tagak siya sa kabayo. He was smitten with the brightness from heaven. Brighter than the sun. Mas silaw pa sa headlight nga LED. Niigo sa iyang mata.
Buta siya. Pagkahulog niya karon, nadungog niya ang tingog ni Lord Jesus Christ. Saul, Saul, nganong ginalutos nimo ako? Kisa ba gilutos niya? Si Kristo? Personally? Physically? No. Ang followers and believers of Jesus Christ. Naging mulutos nimo niya, follower ka ni Jesus. Si Jesus ang ilang ginalutos. Muningon sa Diyos, your enemy is my enemy. So, sa'yo nahitabo, tubag si Paul. Kinsa man ka Ginoo. Siya kaila. I am Jesus. Ako si Jesus, nga imong ginalutos. Malisod ka, musipa sa mahait. Sipada ng lansang nga nag-atubang sa imo ang hait. Tumbi daw ng tamtax nga nagtindog ang hait. Tanaw na to, kisay masakitan. Maupo na ang kinabuhi kaniadto nga dakong pagkamakasasala nga si Pablo, nga si Saul. Pag-ingon niya nga, who art thou, Lord? I am Jesus whom thou persecutest. It is hard for you to kick against the pricks. Unsay ilahnan nga nagpaubos? Si Pablo. Lord, what I must do? Ngunit dapat natong response sa pulong sa Diyos. Amen? Praise the Lord. Dili kay samtang nadungog nimo ang pulong sa Diyos, murag computer ang imong utok. Sige kag panagang, sige kag panagang, sige kag justify, sige kag justify. Gamit nimo ang mga pilosopo nga mga naghunghong sa imo, gamit nimo ang mga pilosopo sa mga iladong mga katawhan, gamit nimo ang mga pilosopi sa mga tao nga nagtuis sa kamatuoran, na puno ka sa wisdom of this world, which is foolishness in the eyes of God. Dapat pag reprimand sa Diyos sa atong kinabuhi, pangutana dayon, Lord, what I must do? Mayroon gani kag, Lord, what I must do? That is an indication of submission. Amen? Praise the Lord. Muna'y gusto sa Diyos, contrite heart and humble spirit. Every time mo anhita sa simbahan, expect there is something for you from your God, not from Pastor Chito. Neither from Pastora Emma, nor Pastora Joy, Pastora RJ, nor Brother Chris. Karon di ang conference, mga tumanggid mi tanan dito sa mid-year akong ibilin kay Brad Chris ang services. Sa major services. Samtang wala pa mi diri. Then si Brad Rico mo no nagahandle devotional diri. Importante kayo sa atong kinabuhi ang atong response sa Diyos nga iyatang gina-rescue. So, ang gingon niya din this is a faithful saying, a worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Howbeit, for this cause I obtained mercy. Nga naman gikuan man siya mercy, mamo ni giingon ni Jesus, dili sakripisyo akong gikinahanglan, mercy kay nagpaubos siya. Niingon siya, Lord, what I must do? Unta gitagaan siya instruction. Go to Ananias, seek that man. He will teach you the way of the kingdom of God. Tudluan ka niya sa dalan sa gingharian sa Dios. Nya si Ananias pod gitagaan pod og instruction sa Dios og through vision. Ananias, find this man. He is a chosen vessel of mine to the Gentiles. Lord, I know this person. This is a, we could say, so ay tawag na, kining tawhanan ni, dungog na ko ni, ilado kay ni, kuan kay ni, kanang manglulutos. Ingon ang Diyos, He is a chosen vessel of mine. Praise the Lord. Kaya nagpaubos man si
Kanabitaw magpaubos ta. Nabitay ako, nakoy lolo diri sa Samal. Si Balbuena. Papa gina sa akong mama. Nya sa second family din sa Samal. Nailado na siya nga scientist ba. Grabe nag-invention. Kanang invention nga mo break ang unahan nga sakyanan nga mo break pug ka. Nana sa iyang technology. Kanang mo dool ka nya mo alarm, nana sa iya ha. Nana siya motor nga way makapandar iya lang sariling tingog. Kay gitudloan na sa technology sa Japanese panahon sa Hapon. Tiguang lagi kaayo. Ang problema lang ng tawhana, wa gid niya gitudlo ang technology hantod na matay. Laog, di gusto i-share ang iyang knowledge. Ang Diyos, magpaubos ganita, the more niya ta, tudloan. Amen? Praise the Lord? Nya kisa man ay mutudlo nimo. Abalukan Diyos mutudlo na to. Buhos na. Unlimited. Ano, importante kayo ning mag-cooperate yun atong lawas. Di kita magpabiling badlungon. Di kita magpabiling nga kanunay na lang, balik-balik, 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 balik-balik na lang, balik-balik na lang. Ayaw. Let us not waste our moments and times. Precious kay na sa tubangan sa Diyos. Praise the Lord. Let us invest our treasure up in heaven by sa atong pagsubmit sa iyahang balaang pulong. Nainidool sa ako diri na ngayog sorry. Sa ingon niya, nag-react ko sa imuha negatively, pero nasabta nako ang imong gihimo nako para radi ay sa akong kaayuhan. Kay kung di man ta magpaubos, di nato ma-realize. Magpabiling gyud ta. Kay kung nagpaubos lang si Lucifer bago gihukman sa Dios, nawa pa siya gihukman, magkabilin siya. Kung nagpaubos lang si Adam ug si Eva, nagpaubos lang si King Saul, nagpaubos lang tong mga nahukman dinhi sa Biblia, apay tsansa eh. Napasalamat ta nga di kita maabtan sa paghukom sa Dios. Gina-rescue tatanan sa Dios. Amen? Praise the Lord. Gina-rescue kita tanan sa Dios. O bitaw, nag-decide ko nga magbinisaya ko every Sunday, divine service. Kay na-feel nako nga murag ang akong katubang Tagaluson. Balom ako, kasabot mamugkuan. Tagalog. Pero lahi, bigyan ng gamit yung atong inato ra gyud din kay kung sa kung Tagalogo na ako ni murag ang impact ba mas stronger mang impact kung gamito nato atong kaugalingong lingwahe. Amen. Praise the Lord. Gawas lang gyud siguro nagi di kasabot diri ato gyud i-adjust gyud nato na leave the 99 and rescue the 1. Pero tanan ta diri taga saya man tatanan tuloy. So, ana ang care sa Dios sa atong kinabuhi. Pero bawi man pod. Tanang devotional Tagalog man pod, prayer meeting Friday. Tagalog man pod. Angay-angay lang ta. So, pasalamatan nato ang atong buhing Dios nga si Paul mismo kay nagpaubos siya. Nahimo siyang giingon din ni how be it to this cause I obtain mercy that in me, first Jesus Christ might show for all long suffering, for a pattern to them which should hereafter believe on Him to life everlasting. Nasabtan ni Paul ang suffering ni Kristo. Isa siya nga nakasabot sa suffering ni Kristo. Nga gusto niya masabtan po sa hereafter sa mga kaming nga mga henerasyon, including us. So dapat makasabot ta sa suffering ni Kristo. Kung di nato na masabtan, we might miss the opportunity to be saved. Ma-miss nato ang kaluwasan. Nga naman, di man ta gusto mo sa pero aman ta kasabot.
Pero nakasabot ka sa suffering ni Kristo, nagsuffer ka, luwas ka, kaya ang nagaantos, uban ni Kristo, paghari, uban niya. Amen? Praise the Lord. Basahon na to. 1 Corinthians 11:24 and 25. Praise the Lord. And when he had given thanks, he brake it and said, "Take it. This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me." Yan. Sa una, Katoliko pa ko, silingan lang namo ang San Pedro Cathedral. Itawag gani nag San Pedro Cathedral kay located siya sa San Pedro Street. Nagdako ko sa San Pedro Street. Pila ra katikang gikan din ha sa Mercury Drug. Imo nang lawson padulong sa San Pedro Cathedral, motabok ka og karsada una kanang gitawag nga Crooked Road. Ikaduha, Bolton Street. Pagtabok nimo sa Bolton Street, gate na sa San Pedro Cathedral. Ang way nako sa una, pag muagi gani ko og simbahan, di gyud pwede nga di gyud ko manguros. Og na opportunity makasulod gani ko og simbahan niya, mag-communion, linyal jud ko ana, mga lawat jud ko ana. Pero katong mga panahon na, at the same time, wa dugoy na kutlo nga espirituhanon nga pagtulunan para maaplikar sa akong kinabuhi. Kay at the same time, palahubog gihapon, muragog ka ng mga deboto din ha sa Nazareno, sa Quiapo. Tanawa, pag parida na ang mga deboto din ha, kulang na lang maglaslas sa ilang lawas para ilang ipahinungod kang Black Nazarene. Pag humana na, mingaw na, magyaka na sa karsada, kita na nimo ang debote. Hubog-hubog na yun. Mauna ako sa una. Pero ang pulong sa Diyos nga gihisgutan karon, nga gibasa bag-o lang. Take, kani pag-communion niya, pangalawat ha, kung sa Katoliko pa. Take it, this is my body which is broken for you. Kabalo mo say broken? Kana bang i-sacrifice? Mura ba katong perfume ni Magdalene? Nganong na may perfume si Magdalene nga perting humuta, perting mahala? Ang gi-describe ko din ha sa Bible, precious ointment, perfume. Siyempre, kung ikaw prostika, isa nga imong kapitalan ang pahumot para mahalin ka. Karon kay na-save man siya, ang iyang mga savings nabali. Imbis gamito niya sa pagkadautan, iya karon gi pahinungod sa nahigugma niya nga si Kristo Jesus nga espirituhanon nga pagrender. Mao na gi-break niya ang seal, gibobo niya. Si Jesus Christ, gi-break niya ang iyang life dito sa cross sa Kalbaryo for you and for me to be a sacrifice. Praise the Lord. Now, ang giingon din ha, dili gusto ni Lord Jesus Christ nga beholder lanta. Dili gusto ni Lord Jesus mo glance lanta. Dili gusto ni Lord Jesus Christ mo observe lanta. Dili gusto ni Lord Jesus Christ observer lanta. Gusto ni Lord Jesus, kwao nato og atong kaonon ang iyang lawas. What do you mean of that? Get the idea, get the lesson, get the example, and it apply. Unsay lesson nga gihatag ni Jesus nga iyang gilangsang ang iyang lawas. Ang lesson din ha, isa din si Paul na kasabot, I am crucified with Christ. Nakasabot si Paul, wala lang siya nahimong beholder. Wala lang siya nahimong observer. Iyag yung gi-cooperate ang iyang lawas, giuban niya dito
sa cross kung asa namatay si Kristo Jesus. Muna gipasabot, take and eat. Praise the Lord. Dili kay hantud karon. Mo refuse ka sa pag-antos uban ni Kristo Jesus. Unsa man ang refusal sa pag-antos dinha kang Kristo Jesus. Mo refuse ka sa pag-suffer in the flesh para di ka makasala. Nalang gihapon ang unodnon nga kinaiya, nalang gihapon ang kalibutanon, nalang gihapon ang dili masinundon sa pulong sa Dios. Ayaw. Take and eat. This is my body which is broken for you. Do this. Ipo ani. I-apply ni. In remembering me. Ang imong pag-apply ni ini, don't forget the very example I have showed to you sa akong pag-antos. Mo na ipasabot ni Jesus Christ sa atong tanan. Amen? Praise the Lord. Then, of the same manner, also he took the cup when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. Why? Being mentioned New Testament in his blood, because there was the Old Testament blood. What was the Old Testament blood? The blood of he-goats or cows or sheep, which is not good enough for your ransom, for your redemption. But this is the blood of the New Testament, which is the blood of Jesus Christ, the only worthy to pay the price of our ransom. Muna giingon din this cup is the New Testament in my blood. Do ye as oft as you drink it in remembrance of me. You know the blood of Jesus Christ? There is effect. Alam mo yung tao na ma-aksidente doon sa Amerika, Pilipino, tapos wala ibang dugo na ka-type niya, dugo ng Amerikano. Ang iba dyan, ang magtubo, puting balahibo, kasi dugo ng puti. Ganon yan. Merong impluensya. So yung dugo ni Kristo, which is the payment for our ransom, gusto niya ipa-impluensya tayo sa dugo ni Kristo. Kung ano yung kabanalan, ano yung katuwiran, ano yung obedience niya sa Diyos, the same influence. Inumin natin yan para meron tayong dugo ni Kristo. Bloodline tayo ni Kristo. Amen? Praise the Lord. Di ba? Pag makita mo yung tao, maputi, medyo mistisa, anong isip ng tao? Ay, may dugo kang Kastila. Ay, may dugo kang German. Ay, may dugo kang African. May dugo kang Chinese. Mag-appear yan eh. Tayo, saan tayo makilala? Ang dugo ni Kristo ininom natin dahil gusto ng ating Panginoong Kristo yung kanyang buhay na ikinabuhay, impluensyahan tayo. Sinless. Amen? Obedient to the Father, to the Word of God. Yan ang ibig sabihin. Pag mag-partake tayo ngayon, yan ang itatak natin sa ating isip. Basa pa, John 6:51. Praise the Lord. I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Yes. Yan yung sinabi ni Jesus, kung hindi ninyo kainin ang aking laman, wala kayong buhay. Meron pa siyang sinabi, basa, John 6:49. Praise the Lord. Your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. Yes. Siya yung living bread na galing sa langit, na kung kainin natin, mabubuhay tayo forever. So, kainin natin, i-apply natin yung
anong meron dyan sa buhay ni Kristo Jesus. Yan ang pinaka-importante. You have to establish that relationship with Jesus Christ. Amen? Praise the Lord! Kung sa ano pa ito, sabi ng aking asawa, kasi marami nagpaalam hindi makasimba ngayon kasi may mga defense sa paaralan yung iba dito hindi makasimba dahil mayroong mga activity sa paaralan. Tapos nagtanong sa akin si Mrs. ko, Dad, hindi kasi ako nakarating ng kolehiyo. Siguro hirap talaga sa kolehiyo, mahirap daw. Kasi maraming ipapagawa. Ngayon sa buhay natin, itong pinapagawa ng Diyos sa atin, take and eat. Assignment natin ito. For the sake na makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Praise the Lord! Kung kayo dyan, natapos yung kolehiyo, natapos ninyo ang kurso ninyo, nag-excel kayo kahit anong hirap dahil meron kayong strong determination to become professionals. Tiniis nyo yan. Ilagay natin sa ating spiritual life. Maglagay din tayo ng effort para sa spirituality natin. Kasi sabi ni Jesus Christ, yung papa ninyo, kumain ng manna, namatay. So, ano mang professionalism, ano mang business na establish natin out sa ating effort, iiwanan din natin yan. Ang pinakamahalaga talaga sa lahat, itong impluensya sa buhay ni Jesus na pinapakain, pinapainom sa atin, mag-effort tayo dyan. Praise the Lord! Kailangan natin talaga magpigil sa sarili para hindi tayo mag-give in sa tukso. Sige, kung kailangan natin i-sacrifice sa mga bagay na appreciated ng mundo pero hindi appreciated ni Jesus Christ, sige, gawin natin lahat. For the sake of the gospel of the kingdom of God. Ganon. So siya yung bread from heaven. Ito na yung bread from heaven. Basa pa, John 6:50. Praise the Lord. This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. Yan. See? Para hindi ka mamatay, yung bread from heaven, Jesus Christ, at kung i-convert natin yan, the Word of God. Word of God yan. Ang tao hindi lang nabubuhay sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos. Yung bread from heaven, Jesus Christ, Word of God yan. So, paano natin i-partake para mabuhay tayo ang Word of God? Last verse. Ito ang paano pag-partake. Sige, para hindi tayo mamatay sa impyerno. Luke 6:48. Praise the Lord. He is like a man which built an house and dig deep and laid the foundation on a rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently upon that house and could not shake it, for it was founded upon a rock. Praise the Lord. Yan. Sino ito? Yung tao na nakinig sa salita ng Diyos at ginawa. Yung taong nagbasa ng Bible at ginawa. Yung Word of God na gi-preach sa kanya, ginawa. Katulad siya sa isang tao na nagtayo ng bahay, naghukay ng malalim para sa pundasyon at doon niya itinayo sa bato. Pagdating ng baha na malakas, tumama dyan, hindi ito natinag sapagkat nakatayo sa bato. How do we partake the bread which is bread from heaven, which is the Word of God? Do it. Apply it. Ask wisdom from heaven, Lord, how to do it. Give me wisdom. Amen? Praise the Lord. Hindi lang yung puro lang pag-ask dito na, Pastor, prayhan mo ako, may exam kami na makapasa ako. Pastor, prayhan mo ako, may board exam, makapasa ako. Okay man yan. How about itong ating natutunan sa salita ng Diyos? Shall we let this opportunity just go without doing nothing? No, it should not. Dito tayo, number 1, magpakita ng effort. Gawin mo yan para sa kapakanan mo.
His life is for you. Huwag mong i-miss yan. Pinapakain na ni Jesus, pinapainom na niya ang kanyang pagkasya. Gawin natin ang salita ng Diyos. Praise the Lord. Kung gihangyo ang atong bisita, akong ampuan, please come forward.